Ano po mapapayo mo? Ayan, pero pag binacktest niya daw nagwo-work. Continuously improve the strategy. Do not change the strategy but continuously improve it. I'm gonna give you a real life example. We started our TIPAI, okay, yung Tito Price Action Indicator and the trading system now. We started it with version 1. Yung version 1, naka-base pa rin tayo sa price action and may buy long, may long short, long short, long short. Ngayon po, fast forward after almost 3 years, we are on version 6. So, ibig sabihin, continuously, ini-improve namin yung trading system, but nandun pa rin yung principle ng price action. Hindi tayo nagpalit, hindi tayo nag-Elliott wave, hindi ako nag-SMC, etc. Wala pong ganun. The strategies is still based on price action, pero we continuously improve it. So, nasa version 6 na po kami ngayon. Of course, hindi po kasi 100% na in all markets, in all the time, gagana yung system eh. Kasi kung meron mang ganun, nandun na po lahat. But most of the trader, ang nangyayari, may sistema, may nagawang strategy, ay gumagana, 10 trades, pasok. Next 10 trades, pasok. 30 trades na, panalo, ayos. Tapos yung susunod na trade, yung pang 31st trade, uy, teka muna, laglag. Sunod-sunod ang drawdown, next 5 trades, laglag na naman, talo na naman. Okay, ang gagawin ng trader, palitan ko na yung strategy ko. Isip na naman ng panibago. So, ano nangyayari? Biro mo, 30 trades panalo ka, 5 talo, pinalitan mo yung strategy. Where in fact, kung a-assess mo yung strategy na yon, kung bakit ka natalo, ang isang factor doon is the time. Baka nag-trade ka na may high impact news, nag-trade ka ng London session, pero yung mga 30 na panalo mo, puro Asian session. Gumagana yung strategy, pero okay, may high impact news eh. Pinilit mo mag-trade. So may mga ganun po kayo kailangan i-consider para ma-enhance yung sistema. Hindi kailangan laging pagka nagpe-fail papalitan. Follow for more Tito Moves.